at ating mga kapatid na nag-aaral kung ano ang tamang pamamaraan, paano gumawa ng lesson. At sana po, hindi lamang natin matutunan paano gumawa ng lesson, matutunan natin mismo yung lesson na yon. Ano ba yung salitang requite? Makikita po niyo yan sa Bible. At sa dictionary, pag tinignan natin, ito makikita natin, it is a verb. At ang ibig sabihin ng requite is to compensate or give in return. May ginawa ka sa akin, meron din akong gagawin sa iyo. Yun yung requite. Yung ibinibigay ko sa iyo pagkatapos na may ginawa ka sa akin. Ibinibigay ko or ginagawa ko sa iyo. Okay? That is a medyo lumang word, hindi na masyadong ginagamit ngayon, but it is still in the dictionary. And it is still used by people who knows their English. Kaya magandang matutunan yan. Ano? Pag ginamit mo yan sa isang statement or ginamit mo yan sa isang writing na sinusulat mo, yung salitang requite, ay it's a unique word na baka sabihin nila, uy, ano yun? So ngayon, alam natin, no? It's a verb. Requite. It's a verb. Di mo ba alam na verb yan? At ang ibig sabihin niyan ay to give in return? Yan na requite. Okay. So, may natututunan tayo. The synonyms of the word requite is to indemnify. Indemnify means to give back to, halimbawa, merong nasunog. Pag in-indemnify mo yung nasunugan, yung nasunog sa kanya, ibabalik mo yung value. Yun yung ibig sabihin ng indemnify. Binabalik mo yung the same value na nawala sa kanya. Okay? Reciprocate, recompense. Recompense is parang ganti, revenge. Okay? Reimburse, settle the score. Yan. So, yung paghihiganti, settle the score. Paghihiganti, iniskoran ka niya, so i-iskoran mo rin siya. Di ba? Settled na tayo. Patas na tayo. Nakaganti na ako sa iyo. Yung iba, nung bata pa kami, pag binatukan ka ganyan, ang ganti mo, gaganon ka lang. Bira naman to. Mabubobo ako eh. So, hindi kaya, yung iba naman, pagka minura ka, sabi mo, bog. Diba? Bog, sabi nun, talbog. Di ba? Kung ano yung sinabi mo sa akin, talbog sa'yo. Oh, yun ang ibig sabihin ng bog. So, kahit sa mga bata pa lang, alam na nila yung, practice na nila yung requite. Yeah? At tayo ng mga bata, ginagawa natin yan. Hindi lang natin alam, yung pala, requite pala yun. So, sa Bible, yan ay merong mga 8 or 10 verses na ginagamit yung salitang yan. Ang antonym naman, natutuwa ako kasi pati yung mga bata nagte-take notes. Oh. Tayo, kayo, hindi kayo nagte-take notes. Yung mga bata nagte-take notes. See? Antonyms. Ang ibig sabihin naman antonyms, kabaliktaran ng requite is to deny. Sabihin, you deny yourself. Binigyan ka ng sama ng loob, but you deny yourself of giving the same thing sa kanya. Hindi mo siya bibigyan ng sama ng loob. Kahit binigyan mo ako ng sama ng loob, hindi kita bibigyan ng sama ng loob. Yun ang kabaliktaran ng requite. Or, to depart, umalis ka na lang. Maraming sinabi sa iyong masama. Imbis na sabihan mo rin sa iyong masama, o hindi kaya, bigyan mo ng finger sign. Diba? Yung iba, hindi ka makaganti. Pag talikod niya, habang di ka niya nakikita, ide-dirty finger mong ganyan, makaganti ka lang para lang maibsan yung sama ng loob mo. No? Pero, kung ikaw ay hindi gumaganti, umalis ka na lang. Okay? Umiwas ka na lang. Hindi mo na siya sinugod. You did not requite. Whatever you feel should be done to him. You did not avenge yourself. You forgive.
Tinatawad mo na lang. Pinasa Panginoon mo na lang. Lord, ikaw nang bahala sa tao na ito. Binigyan niya ako ng masamang salita. Pinasamahan niya ang loob ko. Binigyan niya ako ng problema. Pero, hindi ako gaganti. Ang hirap nun, ano? Kaya niyo ba yon? Ha? Siguro. Siguro, pag pinataas natin ng kamay dito, sino yung mga ngakong hindi maghihiganti? Baka walang makataas eh. No? Kasama ako doon. Na gusto natin makabawi man lang. No? Kahit i-drawing mo man lang yung mukha niya, tapos lagyan mo ng X, bawi ka na. Hindi niya nalaman. O, kung gusto mo pa, hindi ka pa kontento, turukin mo ng karayom. Okay. So, yun eh, pinag-aralan ko yun noon, pero hindi ko na ginagamit din ngayon. Okay. So, yan ang required and not required. So, sa Bible study natin, titingnan natin yung mga verse. Sa Genesis 50, verse 15, takot na takot yung mga kapatid ni Jacob, ni Joseph. Nung namatay na si Jacob, anong sabi? Pakibasa. Sino nang nandun? Pakibasa. Sige. Genesis 50:15. And when Joseph's brethren saw that their father was dead, they said, Joseph will peradventure hate us, and will certainly requite us all the evil which we did unto him. Yun. Okay. So, dahil sa guilty feelings, natatakot pa rin sa kabila ng lahat ng ginawang kabutihan ni Joseph sa kanyang mga kapatid at sa kanyang ama, sa buong pamilya, na sabi niya, kalimutan nyo na yan, nag-iyakan na sila, nagyapusan na sila, pinatira na sila sa Egypt. Natatakot pa rin sila. Bakit? Kasi meron silang guilty feelings. Iniisip nila, naku, gagantihan. Hindi pwedeng hindi. Bakit? Kasi kung ikaw yon, gaganti ka eh. Isipin mo, lagay ka sa balon, tapos ibenta ka, wala ka namang ginagawang masama na nag-inip ka lang. Kinikwento mo lang yung panag-inip mo, ihuhulog ka sa balon. Di ba, ang samang mga kapatid niyan? Lalo na yung mga magkakapatid. Yung mga magkakapatid, pag lumalaki na, I don't know what is the percentage, pero marami tayong naririnig na yung magkakapatid, sila yung mga nagiging mortal na magkaaway. Dahil sa pera, dahil sa position, dahil sa mana, dahil sa pag-aalaga ng nanay, kung ano-anong dahilan ang kanilang mga pinag-aawayan. At sabi, takot na takot dahil, naku, gaganti to. Requite. Takot na takot sila ron sa word na requite. Gagantihan ako. Baka meron ditong tao na nag-iisip ng paghihiganti. Pag uwi ko sa Pilipinas, tapos nakita ko yung kaaway ko, I will requite him the evil that he did to me. So, yan yung Genesis 50, verse 15. Deuteronomy 32:6. Brother, sino sunod na magbabasa? Sige, Ella. He thus required the Lord of foolish people and unwise. Is not he thy father that had he not made thee and established thee? Yan, okay. So, bakit kayo foolish? Sabi ng nagsasalita. Bakit nyo gagantihan ang Panginoon na gumawa ng kabutihan sa inyo? Gagantihan nyo ng masama? So, rewarding evil for good is also requite. Will you requite evil for the good that was done to you? So, yan. Sa pamamagitan ng pagtingin natin dun sa mga verses, nagkakaroon tayo ng mas malinaw na pagkakaintindi dun sa salitang requite. At kung ano ba yung puso natin, nare-reveal yung puso natin. Next verse.
Sino? Sige. 2 Samuel 16:12. 2:6. 2 Samuel 2:6. And now the Lord show kindness and truth unto you, and I also will requite you this kindness, because ye have done this thing. Yan, okay. So, dahil yung mga taga-Jabesh Gilead ay ibinurol ng maayos si Saul, ay sabi ni David, bibigyan ko rin kayo, gagantihan ko rin kayo ng kabutihan. So, hindi lahat ng ganti masama. Ha? Hindi, yung paghihiganti, masama yun. Pero, pag sinabing, gagantihan din kita, hindi masama. Hindi porket ganun, masama yun. Kasi pwede kang gumanti ng kabutihan sa binigay sa yung kabutihan. Ang isang Tagalog pa niyan na yung sukli. Diba? Susuklian mo ng kabutihan ang ginawa sa yung kabutihan. Yun. So, hindi lahat ng sukli tungkol sa pera. Iba sa atin, alam na sukli, pera lang eh. Yung kabutihan, pwede mo ring pangsukli yun. Okay. So, yan yung sinasabi rito ni David. Dahil binigyan nyo ng magandang paggalang yung katawan ni Haring Saul, ay gagantihan ko rin kayo o susuklian ko rin kayo ng kabutihan, mga taga-Jabesh Gilead. Sige, Johnny. 2 Samuel 16:12. Samuel 16. Well, it may be that the Lord will look on my affliction, and that the Lord will requite me good for his cursing day. Yan. So, si David, kine-curse. Tapos, tinanggap niya yung curse. Sabi niya, huwag mo siyang sawayin sa pag-curse niya kasi maaaring ang Panginoon maawa sa akin dahil kine-curse ako ng tao at bibigyan ako ng kabutihan ng Diyos. So, hindi pala lahat, kung nag-iisip tayo ng tama kagaya ni David, hindi pala lahat ng panlalait sa atin ay dapat nating gantihan ng lait din. Pwede pala nating tanggapin ang masama na ginawa sa atin, ang pambabato, ang pagmumura, pag minura ka, imbis na mag-isip ka na ano kayang klaseng murang mas matindi bibigay ko dito, ay ang isipin mo, Panginoon, tingnan mo po, minumura ako nito. Sana po ay ikaw nang bahala sa akin. Tinatanggap ko po ito. At dahil tinanggap ko yan, I know na hindi ka tatahimik, hindi ka magpapabaya, at gagawa ka ng paraan upang merong masukli sa akin na tama. Dahil hindi ako gumanti. Kita niyo yung principle ng required? You did not avenge yourself. Therefore, ano mangyayari? Ang Panginoon either i-avenge ka niya dun sa tao na yun, tapos bibigyan ka pa ng favor. Something na hindi mo in-expect. Yun yung principle ng required. Sige, Sister Marlene. Next verse. Psalm 10:14. Martina, Psalm 41:10. Yun, okay. So, ang Panginoon, pagka daw merong nangangailangan, merong may problema, siya yung nagbabalanse. No? Hindi pwedeng, ano yan, kumbaga siya yung the great accountant. Hindi pwedeng hindi
magkakaroon ng accounting day talaga eh. Magkakaroon yan eh. So let's not be, hindi tayo dapat yung mapagtuos. Alam niyo, accounting tuos, di ba? Magtutuos tayo. Yan. Ang Panginoon nang tinutuos niya lahat. So yung mga needy, may sure merong balancing mangyayari diyan. Siya ang magbabalanse niyan. Next verse. Yun. Sabi naman ni David. So si David maraming salita na required na ginamit, ano? Sabi ni David, Panginoon, palakasin mo ako para gamitin mo rin ako na kung gusto mong magiganti sa mga tao, baka gusto mo ako gamitin mo. Iba namang klaseng prayer yun, ano? Lord, give me strength so that in case you want to avenge your name, maybe you want to use me. So give me strength. And of course, David was used as an instrument of God to punish those who are against God. Okay? Now, mahirap din yung buhay ni David, no? Kaya nga sabi ng Panginoon, you cannot build my temple because your hands is full of blood. So, meron din siya mga sacrifice na nangyari because ang prayer niya, gamitin mo ako to avenge your name. To avenge myself. God can use anybody, even you. But it's up to God. Don't have a mindset na pag sinampal ka, sinampal mo rin, pagkatapos sabi mo, ginamit ako ng Panginoon para gantihan ka eh. No? Kaya nakapagsampalan ka. No? Nakipag-aaway ka. So, hindi yon. Gagawa ang Panginoon ng mga paraan niya, sarili niya. And if God will use you, He will make it plain. Next verse, Brother Leo, Jeremiah 51, 56. Because the spoiler is come upon her, even upon Babylon, and her mighty men are taken, every one of their vows broken, for the Lord God of recompenses shall surely requite. Yan, okay. So, ang Babylon ay paghihigantihan ng Panginoon dahil sa kanyang pag-spoil sa Israel. Alam niyo yung Palestine, yung mga Palestinians, no? At yung Amerika at yung kung sino. Alam niyo ba na ang Pilipinas bumoto ng yes? No? Delikado yung ginawa ng ating ambassador sa United Nations. Sapagkat bumoto siya ng against Israel. Nung nagkaroon ng UN resolution to investigate Israel for the crimes committed, mali yung question eh. Mali yung question. Because you are already assuming what you should investigate. That Israel committed crimes. So, kaya ang Amerika voted no. Pero ang Philippines voted yes. Hindi maganda yung pagkakasali. Parang, pwede bang imbestigahan ko ang kriminalidad na ginawa mo? Parang sinasabi mo, kriminal ka na kagad iimbestigahan pa lang Oo. Diba? Okay, so, ang lahat ng lumalaban sa bayan ng Diyos, kahit yan ay bulag na bayan, naniniwala tayo na ang Panginoon ay may oras ng paghiganti sa mga tao na lumalaban sa kanyang mga pinili, kanyang mga hinirang. Kaya sabi rito, shall surely requite. The Lord God of recompenses shall surely requite. Kaya hindi na tutulog ang Panginoon. Hindi nagpapahinga ang Panginoon. Merong accounting day. Kaya sabi nung iba, bullet day, I will giant you. Diba?
Balang araw, paghihiganti ako sa iyo. Yun ang mga termino ng mga ano eh. Oh. Okay. So, Brother Danny, last verse. 1 Timothy 5:4. 1 Timothy 5:4. But if any widow have children or nephews, let them learn first to show piety at home, and to requite their parents, for that is good and acceptable before God. Yun. Yung requiting daw ng parents is good and acceptable before God. Tandaan niyo yun. Ella, tsaka Gail, tsaka Pau. Tandaan niyo yun. Requiting of parents is good and acceptable in the sight of God. Ano ibig sabihin nun? Gagantihan nyo yung inyong mga magulang nung ginawa nilang kabaitan sa inyo. It is good and acceptable in the sight of God. Yun ang sabi ng Bible. Okay? At kaya, sabi sa church, pagka merong mga widows, mga balo, at matanda na, hindi na makatrabaho, hindi na nila kayang alagaan ng kanilang sarili, kunin nyo sila at bigyan nyo sila ng support. Nakagaya ng support din ng isang full-time worker. Obligation ng church yan. Pero kung bata pa, at merong mga kamag-anak, may mga anak, huwag niyong kunin. Pabayaan nyo, turuan nyo na yung mga anak nila ang magganti. No? Ay mag-alaga sa kanilang mga magulang na balo. So, yun ang turo ni Pablo kay Timothy. The rules about widows. Because ang pagbibigay ng alaga sa mga magulang in their old age is good and acceptable in the sight of God. Okay, so yan yung word study natin ng salitang requite. Okay, so question and answer. Now I know about the word requite and the action I should make. What benefits should this study bring me? So in Psalm 10:14, yung nabasa natin kanina, no? God will do the requiting. Sabi Romans 12:19, vengeance is mine. I will repay, saith the Lord. Ano yung pagiganti? Kaninong area of responsibility yan? Sa Panginoong Diyos. So pag nagiganti ka, insubordination ka. Lumalagpas ka ron sa boundary. No? Sabi ng Panginoon, akin yan. Hindi, akin din. Makikipag-agawan ka sa Diyos sa paghiganti, makikipag-unahan ka. No? Wag mong lalagpasan yung boundary mo. Okay. So, yan yung nakita natin. What are the promises of God regarding this? He will surely requite. Sure. So, magtiwala ka sa Panginoon. Lord, aping-apin na ako eh. Paano ba yan, Lord? Hindi ako makapigil eh. Parang sasabog ang dibdib ko pag hindi ako gumawa ng paraan. Kahit makaduraman lang. No? Kahit masagi ko lang siyang ganyan, pero okay na ako, Lord. Pwede ba? Hindi eh. No? Kasi sabi ng Panginoon, I will surely require. And then, if someone does evil to you, and you have not avenged yourself, what can you ask from God? Yung hiningi ni David. Lord, minura ako, pero hindi ako gumanti. Ikaw nang bahala sa akin, Panginoon. At anong gagawin ng Panginoon? He will give you blessing. He will bless you. And you will be a blessing to that. Siguro magtataka yung tao, no? Dalawa lang yung result niyan eh. Yung isa, iisipin ng tao, pwede ko palang abusuhin ito eh. Dahil kung ginawang masama, hindi gumaganti. No? Ano pala to eh? Push over. So, anong gagawin mo para hindi ka magmukhang push over?
Sa harap niya. Si David kasi, sinabi niya yun sa harap nung nagmura sa kanya. Hindi dun sa nag-pray siya in silent. Sabi niya, Lord, nilait ako, but you, O God, will do good. So, pag may nalait sa iyo, harapan. Imbis na laitin siya, Panginoon, itong tao na ito, minura ako. Minura mo ako, ha? Panginoon, ikaw nang bahala. So, that is requite, the word requite, no? And why is it wrong? When is it wrong? Hindi why, no? When is it wrong, or what makes requiting wrong? When people reward evil for good. Yan. Sabi ng Deuteronomy 32:6, binigyan kayo ng mabuti ng Panginoon, tapos binaganti nyo sa Kanya masama. And another thing which is wrong is in 1 Thessalonians 5:15. When you render evil for evil, that's wrong. Sabi ng Panginoon, pagka daw, what did Jesus say about this? Pagka sinampal ka sa kanan, bigay mo yung kaliwa. Mahirap yun, ano? Sampalan ng usapan, eh, no? So, mahirap gawin. Pero turo ng Panginoon. Kaya, in summary, there are 5 kinds of requiting. Okay? Number 1, evil for evil. That is requite. Paghihigante ng masama, gagantihan mo ng masama, yung gumawa sa iyo ng masama. Number 1 yon. Another is, gagantihan mo ng masama, yung gumawa sa iyo ng mabuti. Napakasama mo nun. Pangatlo, wala kang gagawin na masama at hayaan mo ang Panginoon ang gumanti. Yun yung pangatlong uri ng requite. Pang-apat, gumanti ka ng mabuti sa ginawa sa iyong masama. Mabuti yun. Maganda yun. At pang-5, gumanti ka ng mabuti sa ginawa sa iyong mabuti. Yan yung 5 uri ng requite. Purihin ng Panginoon.